Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga at lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ayan. Gayon din sa mga nasa katedral at nasa second floor at sa mga sumusubaybay sa atin sa social media. Natatandaan niyo ba ang ebanghelyo nung nakaraang linggo? Nakatungo lahat kayo, ha? Hindi niyo na matandaan. Sino yung nagsimba nung 1 linggo? Taas ang kamay. Nagsimba ba kayo nung nakaraang linggo? Yung mga nagsimba last Sunday, taas ang kamay. Konti lang kayo, ha? Yung ngayon lang pumunta, taas ang kamay. Okay? Nahiya kayo magtaas. Anyway, ang ebanghelyo last Sunday ay tungkol sa isang eskriba na lumapit kay Jesus. Itinanong kung ano yung pinakamahalagang utos. Dahil mula sa 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises, ang mga eskriba ay nakahugot ng mahigit na 600 na utos pa. So sabi ng eskriba, sa harap ng mahigit na 600 na utos, alin dyan yung pinakamahalaga? Anong sagot ni Jesus? Ang unang utos ay mahalin ng Diyos ng buong buo. Hindi nyo na alam. Mag-review kayo, ha? Okay, kasi dapat alam natin yung siguro sa English alam nyo, di ba? At subukan natin sa English. Love God with all your alam nyo pala sa English. Sorry. So, and the second greatest commandment is love the Lord, love your neighbor. Ayun. Mga kapatid, tingnan natin yung ebanghelyong yun na sinabi ni Jesus sa eskriba ay pinatunayan ngayon, isinabuhay ngayon sa mga pagbasang ating narinig. Sa first reading,
ay nakita natin doon ng isang balo, babae, kasama yung kanyang anak, na nilapitan ni Propeta Elias. Para malaman natin kung bakit lumapit, yung panahon na yun mga kapatid, ang hari ay si Ahab, isang hari ng Israel na walang kakwenta-kwenta. Parang bahala na kung sino yun. At itong si Haring Ahab ay pumili ng isang babae na mapangangasawa niya at reyna na hindi Israelita, hindi Hudyo, kundi isang pagano na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang pangalan niya ay, hindi alam, Jezebel. Si Jezebel. Walang buntot yun, si Jezebel. Ito ay isang paganang reyna na siyang nag-introduce ng idol worship sa Israel. Kung kaya't marami mga Israelita ang hindi na sumasamba sa Diyos, sa isang Diyos, kundi sa mga Diyos-Diyosan. At dahil dito, pinarusahan ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ni Propeta Elias na sinabi, ang bansang ito dahil ay humiwalay sa Diyos at sumunod sa mga Diyos-Diyosan, sa idol worship, magkakaroon ng taggutom sa buong lupain. Ito yung eksena, taggutom. Lumapit si Propeta Elias sa babaeng balo sa Sarepta. Ang sabi niya, bigyan mo nga ako ng konting tubig, maiinom. Aalis na yung balo at kukuha ng tubig. Sandali. Dagdagan mo na ng tinapay. Parang estilo ng Pinoy, di ba? Meron kayo ba yung kape dyan? Meron. Dagdagan nyo ng sandwich. So humingi. Ang sabi nung balo, magluluto nga ako ng tinapay, pero para sa anak ko to at sa akin, at pagkatapos noon ay wala na kami makakain, maghihintay na lang kami ng kamatayan. Pero sabi din ni Elias, pagluto mo muna ako, tapos magluto ka ng para sa iyo. Sapagkat sabi ng Diyos, ang iyong tapay ng langis ay hindi mawawala ng laman, at ang iyong sisidlan ng trigo ay hindi mawawala ng laman. Pangako ng Diyos. Di kanya pababayaan. Bigyan mo muna ako na makakain. Yung kaunting tinapay na natitira doon sa babaeng balo para sa kanyang anak ay sinyer niya doon sa propeta. Yun yung love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pagmamahal sa sarili. At dito sa Ebanghelyong balo na nasa Jerusalem, dito naman yung nakita natin na si Jesus nasa templo, nakaupo doon sa malapit sa hulugan ng mga abuloy. No? Saan ba yung lalagyan ng mga abuloy dito? Meron ba dyan? Wala, no? Sa likod. Di ba yun? Medyo metal, di ba? So doon sa templo ng Jerusalem, mayroong mga 13 hulugan ng alay nila sa Diyos sa templo. At isa doon yung alay nila na love offering, kumbaga. At ang hugis ng lalagyan ng hulugan ng kanilang abuloy ay parang trompeta. No? Mula sa maliit, palaki. Medyo merong kurba. Yun ang tawag noon, yung sungay ng ram, ng tupang lalaki. Doon iniuhulog. At pagbagsak noon, depende, kasi wala pa ng mga paper money. Ang pera noon ay puro metal, silver, tanso, at kung ano-ano pa. Nakita ni Jesus yung mga mayayaman, magaganda ng suot, nakakurbata. Yaman, nakakurbata at naka-Amerikana, di ba? So, naguhulog doon. Mayayaman eh. So, ang dadami lang nihulog. Siyempre, pag ang nihulog mo ay mga mabibigat, pagbagsak nun sa ilalim, ay malakas ang tunog. Iguhulog yun, bang! Ayun. Talagang dinig ng mga tao sa templo, naguhulog siyang gano'n. Bang!
lumapit ang isang balong babae. Anong nihulog? Sabi sa Ebanghelyo, 2 kusing. Nihulog. Tik, 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 tik. Wala nakarinig. Si Jesus lang ang nakarinig. Kusing. Yun ang translation sa Tagalog eh. I will ask our altar servers, what is kusing? You know what kusing is? What about kuting? You know what is kuting? Wala. I think you, altar servers, my dear children growing up in Abu Dhabi, you should learn your native language. Okay? What is kusing? You old people. Ha? Centavo? Kusing? Centavo? Hindi. Kusing is, binaliktad lang yun eh. 5. 2 5, isang pera. 1 centavo. Kusing, hindi kuting ha? So, maliit lang ang tunog. Maliit ang tunog. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa generosity. Kasi hindi tinitingnan ni Jesus yung halaga ng ibinigay, kundi bakit ka nagbigay. Mamaya dadaan yung waste basket dyan, ha? Di ba? Yan. Kasi plastic, hindi masyado maririnig yung dirham na 1 coin. Hindi maririnig yun, di ba? Kasi plastic eh. Isasuggest ko kay Father Chito na metal ang gawin natin para alam natin ang bagsak. Hindi, biro lang mga kapatid. Si Jesus umupo sa templo at nagmamasid. Tinitingnan niya yung mga pumapasok sa templo. Ang lahat ng pumapasok sa templo ay nag-aalay para sa Diyos. So yung balo dito sa second sa gospel is about the first commandment, love of God. Nag-aalay sa Diyos. At ngayon, katulad din ng sinabi sa Ebanghelyo, si Jesus ay nandito, tinitingnan ng bawat isa sa atin kung ano ang inyong daladala. Hindi yung inyong ihuhulog, excuse me, hindi yung tungkol sa inyong abuloy na ibibigay mamaya sa kolekta, hindi yun. Ano yung daladala mo dito? Bakit ka nagsisimba? Dahil ba obligasyon? Meron kasing nagsisimba dahil obligasyon na natatakot na, kasi pag hindi ka nagsimbang linggo, mortal sin, ha? Hello? Pag hindi ka nagsimba kung linggo at wala kang sapat na dahilan, dahil pumunta ka lang sa party, you skip Sunday obligation, ay malaking kasalanan. Dapat mong ikumpisal. Meron naman nagsisimba dahil pinilit ng asawa. Meron naman nagsimba dahil, sige, pagkatapos ng simba, tuloy na tayo sa restaurant, kakain na tayo, di ba? Ba't tayo nagsisimba? Bakit tayo nagbibigay ng panahon para sa Diyos? Bakit ka nagbibigay ng panahon sa iyong asawa at mga anak? Dahil mahal. Pag nawala yung word na mahal o pag-ibig sa pagbibigay, ay walang kabuluhan. Kahit anong liit o laki ng ibinigay mo, dapat bukal sa kalooban. Kaya nga yung generosity sa Tagalog ay mapagbigay. Pero may mas malalim pa doon. Ang isang generous person ay bukas. Ibig sabihin, bukas ang
palad. Sino dito yung mister na napanood yung nanganganak ang asawa? Wala siyempre, no? Ano ikaw? Oh, nakita mo yung anak mo na lumabas, di ba ganyan nakaganyan yung kamay? Lahat tayo daw pag pinanganganak, nakaganyan ang kamay eh. Nakatikom. Sabi ng iba kasi ipinapanganak tayo, selfish na tayo. Selfish. Di ba ang bata very selfish? Lahat gusto sa kanya ang atensyon. Di ba? Pero sa ating buhay pananampalataya, mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, kailangan nating malaman na hindi tayo tatanggap ng biyaya sa Diyos kung tikom ang ating mga palad. Paano ka humihingi sa Diyos? Penge. Hindi, di ba? Lord, give me. At kapag bukas ang iyong palad, bibigyan ka ng Panginoon upang ikaw din ay maging bukas palad sa iyong kapwa. Merong kanta no? Yung pag-offertory, yung bukas palad. Paano ba yan? Alam niyo ba yung choir? Ay, natutulog. Sinong alam dito yung lyrics ng bukas palad? Wala? Do you know? Ay, wala. Kunin mo, O Diyos. Kung yan kaya itutuhanin ng Diyos, kasi awit nyo, kunin mo, O Diyos, at tanggapin. Alin? Ang aking kalooban, ang aking kalayaan, ano pa? Isip, gunita. Oh. Pag tinanggap yun ng Diyos, lalabas tayong tulala. Wala kang kalayaan, wala kang kalooban, wala kang diwa, wala kang gunita. Saan ako uuwi? Sapagkat hindi natin mapapantayan ang bukas palad at bukas kalooban ng Diyos sa ating buhay. Hinding-hindi. Kaya doon sa second reading, nakita natin mga kapatid, napakinggan natin yung sakripisyong inialay ni Jesus. Ang sabi doon, minsang nag-alay si Jesus ng kanyang buhay sa Kalbaryo. At inihalin tulad ito doon sa saserdote sa templo na nag-aalay ng dugo ng kordero doon sa altar sa templo. Iniaalay yung dugo ng kordero para sa Diyos. Sa bagong tipan si Jesus, ang dakilang saserdote na nag-alay ng kang hahuli-hulihang patak ng kanyang dugo. Inialay niya sa Diyos. At sabi nga sa Ebanghelyo, nung sinibat ng sundalo yung tagiliran ni Jesus, anong lumabas? Dugo at so yung kahuli-hulihang patak ng dugo ni Jesus, inialay niya sa Diyos para sa ating kaligtasan. At ang kahuli-hulihang patak ng tubig sa kanyang katawan, inialay pa rin niya sa Ama para sa ating kaligtasan. Iyon ang misa na ating sinasagawa tuwing linggo. Ang sakripisyong inialay ni Jesus ang kanyang buhay sa Ama para sa ating lahat na hindi natin mapapantayan. Kaya't inuulit ko lagi mga kapatid sa misa, ang sentro ng misa ay hindi si Father, hindi si Bishop, hindi si Pope, si Jesus. Siya ang nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya't ito yung dapat nating pag tayo sumimba sa English man o anong language, dapat natin yun ang konseptong dala-dala natin.
Pupunta ako kasama ni Jesus sa Kalbaryo. In-explain ko sa inyo noong nakaraang linggo kung bakit nangunguna sa prosesyon namin sa sakristan ay ang crucifix upang ipaalaala sa ating lahat na tayong lahat ay sumasama kay Jesus sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay doon sa Kalbaryo. What is a table for? Ba't meron tayong lamesa sa bahay? Para ano? To eat, to take. What is an altar for? To offer. The altar is meant to be the place where we offer, where we give, where we sacrifice. At yan naman ay kitang-kita nyo sa inyong buhay, mga kapatid. Alam natin lahat na ang isang taong nagpapakita ng tunay na pagmamahal ay yung taong handang magsakripisyo. At kayong lahat ang patunay kung ano yung ibig sabihin ng pagsasakripisyo para sa pamilya. I-level up nyo yan, at yan ay si Jesus. Nagtitiis kayo dito sa Abu Dhabi para sa kapakanan ng inyong mga mahal sa buhay dito o nasa Pilipinas. Wala sa kalingkingan yung ating paghihirap. So, ginawa ni Jesus para sa ating buhay. Kaya, napakaganda nung sinabi ni St. Francis sa kanyang prayer, St. Francis prayer, di ba? Kasi doon makikita natin na kung ano yung ibig sabihin ng giving. Kasi minsan nagbibigay tayo dahil gusto nating mayroong kapalit. Si St. Francis sa kanyang dasal ay ito na, I'm sure alam niyo lahat ito, yung Lord, make me an instrument of your peace, di ba? Yung second part ay, O Divine Master, grant that I may not seek, that I may not so much seek to be consoled as, to be understood as to be loved as to love. For it is in giving that we receive. It is in giving that we receive. Gusto lagi, receive na lang ng receive. Ayaw mag-give. Even in spiritual matters. Gusto natin kay Lord, Lord, bagyuhin mo ako ng biyaya. Anong ginagawa mo? Nagsisimba ka ba? Tumatawag ka ba? May kwenta ba ako sa buhay mo? Ano ba ako sa buhay mo? Lord, supplier. Ano ba? Fixer, Lord, fixer. Pag may aberya sa buhay, ikaw mag-fix. Hindi ganun ang Panginoon. I-level up natin, mga kapatid, ang ating buhay pananampalataya. At ngayon ay ating sariwain ang ating pananampalataya sa Panginoon.